Guys, pag-usapan naman natin ngayon, ano na ba ang nangyari dito sa pag-aalaga natin ng mga RTL natin. So, in the past few months, talaga naman na naranasan na natin ang sobrang init ng panahon na talagang naka-apekto sa mga manok natin. At actually, lahat ng mga nag-aalaga ng RTL, ganito ang reaction nila at ganyan din ang mga naging problema nila. Kung sa ilang araw or sa bawat araw na dumaraan, talagang before is marami tayong nakukuha na itlog. Pero this past few months talaga naman umurong yung mga itlog ng mga manok natin. Hindi lang talaga umurong, kundi konti lang din talaga yung nakukuha natin egg compare sa mga previous month or last year na na-experience natin. Kasi ako, may mga nakakausap din ako nag-aalaga ng poultry. Actually, meron akong nakausap din before nakakapag-harvest sila ng 36. Mga backyard poultry lang din, 36 trays. And then, nitong mga nakaraang buwan, nakaka-harvest na lang daw sila ng 33. So talagang ang epekto talaga nung summer that gantong init sa mga nag-aalaga ng manok ay talagang napakalaki na epekto. So ano na nga ba ang nangyari sa atin? Ongoing pa ba ang business natin? Tayo ba ay kaya pa? Nalulugi ba? Or what? So sa case ko po, ayan, ongoing pa rin po yung business natin. Actually, magwa 1 year na po yung poultry nating this May katapusan po. Magwa 1 year na tayo. So, sa awa ng Diyos, ongoing pa rin tayo at talagang patuloy pa rin tayong kumakapit at mapalago tong business natin hanggang sa dumami pa yung mga alaga natin, di ba? So, sa pag-aalaga ng manok, yung pinili kong field ng business ay hindi naman ako nagsisisi. So, talagang gano'n, sa business may time na medyo mahina ang kita, may time na talagang kalakasan ng kita. So sa awa naman ng Diyos ay talaga naman lagi pa rin tayong nauubusan na itlog. So actually, tining nyo dyan sa likuran natin, wala na tayong available na itlog at kinuha na ng kumukuha sa atin. So yan ang importante. Lagi tayong merong regular customer na kumukuha ng egg natin. So sa ngayon, masaya ako at may maganda silang balita na medyo tataas na raw ang egg natin. So, sana tuloy-tuloy na itong pagtaas ng price ng egg kasi nagsisimula na po ang tag-ulan. So, ng mga nakaraan talaga malalakas na ang ulan, makikita natin unti-unti na nagbabago yung status ng pag-iitlog ng mga manok natin. So, sa ngayon, hindi mo pa mapapasi kasi bago-bago pa lang. So, and the following days or the following month talaga naman, magbabalik na uli sila sa dati at tayo ay masaya ngayon sa mga lahat na nag-aalaga na po ng RTL. So, ito na pa yung panahon natin. Sana unti-unti na tayong maka-ahon dito sa sobrang epekto ng init ng panahon natin. So, after nating na mabenta itlog natin, so ganun po yung routine natin. After nating mabenta, then it's time naman kasi para bumili tayo ng feeds. So, nakabili na tayo ng feeds niyan. Then, doon natin makikita, kumikita pa rin naman tayo sa awa ng Diyos at thanks God at sinusubaybayan niya tayo dito sa ating mga business natin. So, yung ating area ng paglalagay ng itlog, ayan, sold out na tayo. So, wala na tayong available ngayon. So, ang available na lang natin so, yan na lang po ang natira. Yan. And then, later, mag-harvest ulit tayo ng egg para sa another na batch naman na kukuha ng egg natin. So, nakabenta tayo ng egg kahapon. Then, ubos na rin kasi yung feeds natin. Kaya, bumili tayo ng feeds. Yan, tingnan natin dito sa kabilang bahay. Dito kasi naka-stack yung ating mga feeds. Yan. Ito. Ito po yung feeds natin. 12 sack po ito. Yan. And nagkakahalaga po ito ng 18,480 po. So, half a month lang po yan. Kaya, kung ita times 2 mo yun, aabotin ka ng mga 37 sa loob ng isang buwan. So, ganun lang po yung routine natin sa pag-aalaga natin ng manok. Mag-harvest tayo ng egg, then pagka wala ng mga supply, bibili tayo. Yun. So, hindi ganun ka-hassle, hindi ganun ka-pressure ang pag-aalaga natin ng egg na pag-aalaga natin ng mga RTL. Unlike sa iba na talagang pressure tayo, mapasok tayo ng 12 hours sa trabaho. Okay lang naman na 12 hours, pero yung sabay ang pressure, medyo nakaka-stress pagka
mahaba ang oras mo sa trabaho, tapos mga toxic pa, and hindi ka relax. So, dito naman, medyo okay-okay naman tayo. So, ayan, thanks tayo kay God na sinusubaybayan niya tayo dito sa ating RTL business. Sana ongoing pa rin to, at sana yung mga na-inspire dyan na mag-alaga ng RTL. So, ganyan lang po ang ating routine. Hindi masyadong hassle sa work po. So, actually, nag-text na naman sa akin yung isang nag-alaga din ng ganito. Yung kanyang housing is katulad po nung housing ko. Dahil, syempre, na-inspired siya, nagtanong siya, at nagsisimula na rin siya na mag-alaga ng manok. Kadi-deliver lang daw nung manok niya. So, sana mag-success din po yung kanyang business. So, maraming salamat po ulit sa panonood nyo.